Kasama natin si Kristo sa ating landas ng buhay ngayon. Pinupuri ng simbahan ang Panginoong nabuhay bilang ating tunay na paraan ng pamumuhay na siyang nagpanumbalik sa atin sa kaluwalhatian. Pinupuno niya tayo ng kagalakan sa kanyang presensya sa pamamagitan ng ating pagkilala sa kanya sa pagpipira-piraso ng tinapay. Sa mga gawa, ang focus ay sa pagbabago mula sa takot tungo sa pagpapatotoo sa pamamagitan ng pagbuhos ng Espiritu. Ang sinaunang komunidad ng mga Kristiyano, na dating takot, ngayon ay buong tapang na nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus na ipinapahayag siya bilang ang Panginoong nabuhay. Ang awit 15 ay nagmamakaawa sa Panginoon na ipakita sa atin ang landas ng buhay, na nagbibigay diin sa ating pagtitiwala sa patnubay ng Diyos at sa kagalakan sa kanyang presensya. Sa unang Pedro, ipinahayag ni Pedro na tayo ay mga anak ng Diyos dahil sa kanyang walang hanggang awa sa pagsusugo kay Kristo sa atin bilang ating kapatid. Gayunpaman, kung kikilalanin natin siya bilang ating Ama, dapat tayong kumilos bilang tunay at tapat na mga anak habang tayo ay nabubuhay sa lupa, malayo sa ating tahanan. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nakatuon sa pagkilala kay Jesus sa pamamagitan ng pagpipira-piraso ng tinapay. Ang mga disipulo sa daan patungong Emmaus ay nalungkot dahil sa mga nakaraang pangyayari, ngunit napalakas ang loob nila sa mga salita ni Jesus at sa wakas ay nakilala siya sa pagpipira-piraso ng tinapay, kaya't binago nila ang kanilang kalungkutan tungo sa masayang misyon. Ay hinihikayat tayong magnilay-nilay sa ating sariling buhay, ang ating mga relasyon, ang ating mga komunidad, at ang ating mga personal na paglalakbay at itanong, ano ang maaaring mabago sa akin? Ito man ay ang pagtalikod sa mga sakit ng nakaraan, ang pangako sa personal na paglago, o ang pagpapakita ng habag sa iba. Ipinapaalala sa atin ng Pasko ng pagkabuhay na hindi pa tayo nalalayo para magsimulang muli. Posible rin na minsan ay makaranas tayo ng panghihina ng loob at kawalan ng pag-asa dahil sa mga depekto na hindi natin kayang alisin, o mga kahirapan sa apostolado o sa ating gawain na tila hindi kayang malampasan. Sa mga pagkakataong ito, kung hahayaan natin ang ating sarili na matulungan, hindi tayo papayagan ni Jesus na mahiwalay sa Kanya. Marahil ay sa espiritual na direksyon, kapag binuksan natin ang ating mga kaluluwa ng buong katapatan, na muli nating makikita ang ating Panginoon. At kasama niya ay laging darating ang kagalakan at ang pagnanais na magsimulang muli sa lalong madaling panahon. At sila'y nagsibangon ng oras ding iyon at nagsibalik sa Jerusalem. Ngunit mahalaga na hayaan nating tulungan ang ating sarili, at maging handa tayong maging masunurin sa payong natatanggap natin. Manalangin tayo, ipanalangin natin ang mga lay missionary na dumaranas ng mga sandali ng krisis sa kanilang bokasayon, na matagpuan nila ang tulong na kailangan nila at naway suportahan sila ng mga komunidad ng may pangunawa at panalangin. Panginoong Hesus, samahan mo kami sa aming paglalakbay sa buhay. Kapag ang aming mga puso ay nabibigatan ng pagkabigo o pag-aalinlangan, buksan mo ang aming mga isipan upang maunawaan ang mga banal na kasulatan at buksan mo ang aming mga mata upang makilala ka sa pamamagitan ng paghati-hati ng tinapay. Hayaang magninggis ang aming mga puso ng apoy ng iyong pag-ibig. Amen.